Shalom Israel! Hello sa mga kababayan ko ditong patuloy pa rin sa pagtatrabaho 24/7 at sa mga mahabang pasensya dyan, kaway-kaway. Nitong mga nakaraang linggo at buwan, alam kong marami sa atin ang hindi makatulog ng maayos. Mabigat ang balita at mas mabigat ang nararamdaman ng marami nating kababayan. Aktibo pa rin ang operasyon at paghuhuli sa mga tinatawag nating walang bala o mga undocumented na manggagawa dito sa Israel. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ng tapat. Ano nga ba ang nararamdaman ng mga kababayan nating nahuhuli? Paano ito nakakaapekto sa ating mga may hawak pang bisa, ngunit may mga pangarap pa rin? At bakit tila may kontradiksyon sa sitwasyon ngayon kung saan may matinding shortage ng caregiver sa bansa? Tara, mag-usap tayo. Unang-una, ano nga ba ang pakiramdam ng isang OFW na walang bala sa gitna ng ganitong seryosong hulihan? Mga kababayan, hindi madali ang mabuhay sa takot. Isipin mo, gigising ka sa umaga na hindi mo alam kung makakauwi ka pa sa tinutuluyan mo. Bawat katok sa pinto, bawat sirena ng pulis, at bawat checkpoint, pabilis na pabilis ang tibok ng puso mo. Yung pakiramdam na para kang laging nagtatago kahit ang tanging hangad mo lang naman ay magtrabaho at magpadala ng pera sa pamilya mo sa Pilipinas. Napakasakit ng pakiramdam na iyon. Ang lungkot na dulot ng kawalan ng kasiguraduhan ay unti-unting umuubos sa lakas ng ating mga kababayan. Kaya sa mga nakaranas nito ngayon o sa mga may kakilalang nahuli na, naiintindihan namin kayo at kasama ninyo kami sa panalangin. Pero hindi lang ang mga walang bala ang apektado rito. Paano naman tayong mga legal pa o yung mga may hawak pang bisa pero malapit nang matapos ang kontrata? Malaki ang epekto nito sa ating mental health. Nadadamay ang buong komunidad sa takot at tensyon. Marami sa atin ang may matinding pangangailangan sa Pilipinas. Mga anak na pinag-aaral, mga magulang na pinapagamot, at mga pangarap na bahay na hindi pa tapos. Dahil sa higpit ng batas ngayon, marami ang natatakot kung ano ang mangyayari sa kanila kapag natapos na ang kanilang maximum limit na pananatili rito. Gustuhin man nating magpatuloy para sa pamilya natin, ang bigat ng limitasyon ng batas ay nakakagapos. Dito papasok ang malaking tanong. Bakit hinuhuli ang mga nagnanais magtrabaho kung mayroon namang mahigit 20,000 shortage sa caregiving sector ang Israel? Ayon sa mga pag-aaral at balita, matindi ang pangangailangan ng bansang Israel sa mga tagapagpangalaga para sa kanilang mga matatanda at may kapansanan. Ang pagkawala ng libo-libong caregivers dahil sa deportasyon ay direktang nakakaapekto sa mga pamilyang Israeli. Maraming matatandang Israeli ang nawawala ng katuwang sa buhay at ang mga pamilya nila ay nahihirapan ding maghanap ng kapalit dahil sa bagal ng proseso ng pagkuha ng bagong legal na manggagawa mula sa ibang bansa. Sa madaling salita, kailangan ng Israel ang mga caregiver at kailangan ng mga caregiver ang trabaho. Pero bakit ganito ang batas? Sa ilalim ng batas ng Israel, ang Law of Entrance, ang mga regulasyon ng PIBA o Population of Immigration Authority, mahigpit nilang ipinapatupad ang limitasyon ng pananatili ng mga foreign workers upang maiwasan ang permanenteng paninirahan ng mga dayuhan.
Para sa kanila, ito ay isang pambansang seguridad at demografiya. Ano nga ba ang solusyon dito? Government to government, G2G agreements of streamlining na proseso. Dapat mas mabilis at mas mura ang proseso ng pagpapadala ng bagong legal na caregivers upang mapunan agad ang shortage nang hindi na kailangan dumaan ng mga illegal na ehensya. Special humanitarian visas, mga pagkakataon na nagbibigay ng Israel ng extension o humanitarian visas para sa mga caregivers na ang mga pasyente ay may matinding pangangailangan. Sana ay mas mapalawak pa ito. Para sa atin na nandito, napakahalagang alam natin ang ating mga karapatan at hangganan ng ating visa upang makapagplano tayo ng maayos at hindi magulat sa dulo. Para sa mga kababayan natin na gusto pang magtrabaho pero nag-aalala sa kanilang status, huwag natin kalimutang maging matalino sa ating mga desisyon. Masakit mang isipin na may hangganan ang ating pananatili rito. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang ating kaligtasan at ang kinabukasan ng ating pamilya at kalusugan. Kung may pagkakataon na magtrabaho ng legal sa ibang bansa o kung oras na para umuwi at mag-invest sa Pilipinas, paghandaan natin ito. Hindi dito nagtatapos ang ating pangarap. Ang galing at sipag ng Filipino caregiver ay hinahanap sa buong mundo. Sa mga kasalukuyang naghaharap sa pagsubok na ito dito sa Israel, naway ingatan kayo ng may kapal. Mag-ingat po tayong lahat palagi. Ano ang saloobin ninyo tungkol sa isyong ito? Hanggang sa muli mga caregivers, shalom and God bless sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat at magpapalakas.